Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay November 27, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasa saad sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapigatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansay masisindak at malilito sa ugong at daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Paano po bang naging mabuting balita yun? Parang kahindik-hindik ang mga mangyayari. Sa gospel natin ngayon, nagsalita si Jesus tungkol sa darating na pagkawasak sa Jerusalem at yung mga tanda ng end times. Sinasabi to ni Jesus, hindi para manakot. Hindi siya nanghuhula ng petsa. Ang punto niya, ang mga krisis, ang mga kaguluhan, yung pag-uga ng mundo ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ito ay tanda ng paglapit ng Diyos. Kaya sabi niya, kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Kapag may matinding problema tayo, natural na bumabagsak yung balikat natin. Napapagod tayo, nagiging lutang tayo at tuliro. Pero ang sabi ni Jesus, "Wag anak, wag kang yuyuko. Lift your head." Ibang-iba sa nakasanayang nating mindset kapag gumuguho ang mundo natin. Sa mundo natin, kapag may bagyo sa buhay natin, natatakot tayo. Pero para kay Jesus, kung ikaw ay kasama ni Jesus, kasama mo si Jesus, kapag may bagyo, hindi tayo natatakot. Magtiwala tayo sa Kanya. Baka kaya pinapahintulutan ni Lord ang pag-uga sa buhay mo ngayon ay hindi para wasakin ka, kundi para i-realign ka, i-restore at i-ready ka sa mas malalim na blessing. Sabi nga ni Ma'am Yoli, Jesus is our deliverer. Sometimes, God allows shaking para lumabas kung ano ang dapat manatili, anong dapat na matira. At baka ang season mo ngayon ay hindi ending season, kundi the beginning of your redemption. Kaya for this day, i-practice natin na let us sleep our head in prayer. Kapag stress ka,
huminga ka, tumingala ka at sabihin, Lord, deliver me from this. Another suggestion, let us identify one area in our lives na saan ka ba inuuga ngayon lately? Ano ba yung mga plano mo ngayon na parang gumuguho? Parang nawawala sa alignment? Is it in relationship? Is it in finances? Is it in career? Is it your self-worth? Huwag mong takbuhan. Dali natin kay Lord. Let us pray. Panginoon, sa mga panahon na parang gumuho ang aking mundo, turuan mo kong itaas ang aking ulo at magtiwala sa iyo. Sa bawat takot na nararamdaman ko dahil sa bad news pagdating sa resulta ng aking health examination, ipaalala mo na mas malapit ka kaysa sa mga problema. Sa bawat pag-uga ng aking karir, ng aking pag-aaral, palakasin mo ang aking pananampalataya. Gawin mo akong daluyan ng pag-asa para sa mga taong pinanghihinaan ng loob. Amen. Friends, may naisip ka ba kung sino yung taong nangangailangan na marinig ang mensaheng ito? Isang taong pagod, baka naliligaw o parang nasa end of the world moment na. Please, huwag mong i-hold back. Send this audio gospel message sa kanya. Kasama ng ating mga kaibigan, sa mga GC natin, sa mga kamag-anak natin, i-share natin ito. Baka ito yung message na kanilang hinihintay. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all. See you po tomorrow.